Meron pa rin mga bunga yung sili na tinanim ni mama, kaya naman ngayong araw naisipan ko nga na gumawa ng chili oil at saka siomay, at isa nga ito sa inulam namin para ngayong tanghalian. Kagaya pa nga rin ng mga nagdaang araw, medyo maulap pa rin ang panahon ngayon dito sa amin. Kaya nakakatuwang umakyat sa taas ng bundok dahil hindi mainit maglakad. Basta buwan din pala ng January dito sa amin ay lumalamig na ang panahon, lalo na dito sa lugar namin kasi nakatira kami sa bundok. Noong nakaraang linggo ko pa rin pala talaga binabalak na gumawa ng chili oil, kaya lang palagi ko namang nakakalimutan. Palaos na rin pala itong mga tanim na to na sili nila mama, pero meron ka pa din namang mapipitas, yun nga lang hindi na ganun karami katulad ng dati. Noong nakaraang araw din pala ay namitas sila mama ng siling tirik at saka siling green, at ang napagbentahan nga raw nila sa may siling tirik ay 300 pesos kasi nga raw ang isang kilong tirik ngayon ay 600 pesos. Pagkabalik ko pala sa kubo, nagsalang na rin muna ako ng sinaing na kakainin namin para ngayong tanghalian, at habang nakasala nga dyan yung sinaing, inasikaso ko na rin tong sili na pinagpipitas ko kanina. Hindi na rin pala ako nag-aksaya pa ng panahon dyan at tadta rin isa-isa at pinuhin yung mga sili kasi meron namang ginagamit dito na pampino yung kapatid ko. Hinugasan ko din pala muna dyan yung mga sili kanina bago ko pinino, at kasunod nga rin dyan ay yung mga bawang na. Gagawa din pala ako ngayon ng siomay, at isa nga sa mga sangkap ay ang carrots, kaya naman nagbalat na nga ako dyan ng isang piraso, pero ang gagamitin ko lang naman dyan ay kalahati. Maglalagay din pala tayo ng mga ilang pirasong hipon na siyang magpapalasa at lalong magpapasarap. Pagkatapos kong tanggalan ng ulo at hugasan, syempre pinino ko na din yan katulad ng carrots, at yung gagamitin ko rin pala dito na karne ay karning baka kasi wala akong nakita kanina na karning baboy sa palengke. At nung naihanda ko na nga lahat ng sangkap ay pinaghalo-halo ko na sila: sibuyas, bawang, hipon, carrots, paminta, asin, at saka naglagay din ako ng kaunting oyster sauce. Nakapaglagay din pala ako dyan ng 4 na kutsarang harina, at pagkatapos nga yan ay hinalo-halo ko lang. Maglalagay pa nga sana ako dyan kanina ng kaunting sili para kako may kaunting anghang, kaya lang naalala ko na gagawa nga pala ako ng chili oil. At nung nahalo ko na nga siya dyan ng maayos, nagsimula na rin kaagad ako sa pagbalot, at hindi ko nga alam dyan kung tama ba yung ginagawa ko kasi first time ko lang gumawa ngayon ng siomay. Basta yung pagkakabalot dyan na ginawa ko, tinutupi ko lang siya sa bawat kantuhan, at pagkatapos sinisiksik ko siya ng kutsara. Ang hindi ko nga lang sigurado dyan ay kung paano ba dapat karami ang ilalagay, kasi sabi sa akin ng kapatid ko wag ko daw punuin ng sobra kasi aalsa pa daw yan kapag ka naluto na. Nung maibalot ko na lahat, nagsalang na rin kaagad ako ng kawali, at dito ko nga siya iluluto. Hindi na ako nagdala ng steamer, at ito na nga lang kawali ang gagamitin ko, pero meron naman kami ditong patungan. Hindi kaya ng isang salangan lahat ng mga ginawa ko kasi medyo maliit yung lalagyanan, kaya ang ginawa ko ay 2 salangan. Tuwang-tuwa nga ako dyan kapag ka nakikita ko itong mga binalot ko kasi parang siomay na talaga siya, at sana nga lang ay huwag pumalpak yung lasa. At dito naman sa kabilang kala, nagsalang na rin ako ng kawali kasi magluluto na rin ako ng chili oil, at ang una ko nga nilagay dyan ay mantika, at nung medyo mainit-init na ay nilagay ko na yung mga bawang. Hindi ko rin pala nilaksan dyan ng apoy para hindi mabilis masunog, at maya-maya nga lang din konti, isunod ko na rin nilagay dyan yung sili. Naglagay din ako dyan ng kaunting oyster sauce, at pagkatapos nga nyan ay panay-panay na lang ang paghalo ko. At dito naman sa may kabilang kalan, yung siomay ay malapit na rin maluto. May mga 5 minuto pa rin siguro ako dyan na naghalo ng niluluto ko bago ko hinango, at nilipat ko na nga dito sa may dalagyanan. At mamaya kapag malamig na to ay ililipat ko naman na sa may garapon. Mga 20 minutes ko naman na niluto tong siomay bago ko hinango, at hindi ko na nga siya dyan inisa-isa pa natanggalin, kundi kinuha ko na siya dyan na isang buo. Dumidikit kasi yung pinakang wrapper niya sa ilalim, siguro dahil mainit pa kaya kinuha ko na siya ng isang buo na ganyan. Nilagyan ko na rin pala ng chili oil, yun nga lang medyo naparami, pero pabor na pabor pa rin naman sa mga kasama namin na lalaki kasi mahilig ang mga yan sa sili. Yung unang sinalang ko ay mabilis lang namin lahat na naubos, at habang kumakain pa nga kami dyan ay sinalang ko na ulit yung pangalawa. Nagtimpla din pala ako dyan ng toyo na may suka, kalamansi isa na, kaya lang nakalimutan kong magdala. 20 minutes pa pala ulit yung hinintay namin dyan bago naluto yung pangalawa ko na sinalang. Tapos na rin pala kaming kumain dyan, kaya ang nangyari ay hindi na namin yan inulam, pinapak na lang. Kanya-kanyang lagay na lang din pala kami ngayon ng chili oil kasi yung kaninang ginawa ko yung iba ay hindi makakain. See you lang for today's video. Thank you for watching!